Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Francis Bernardino S. Junaldo at ako ang inyong tagapagsalita para sa aralin natin sa asignaturang pagsulat at pagbabasa. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga mahahalagang akademikong sulatin na karaniwang ginagawa ng mga mag-aaral, ang pamamanahong papel. Ang pamamanahong papel o term paper sa Ingles ay isang akademikong sulatin na karaniwang ginagawa ng mga estudyante sa kolehiyo o universidad. Layunin nitong masuri, mapalalim at maipaliwanag ang isang tiyak na paksa o issue gamit ang pananaliksik at pagsusuri ng mga datos. Ang pamamanahong papel ay isang malalim na pag-aral na nangangailangan ng sapat na kaalaman, mapanuring pag-iisip at kakayahang magsuri ng impormasyon mula sa iba't ibang sanggunian. Karaniwan itong ginagawa bilang bahagi ng requirements sa isang asignatura at madalas na isinusumite sa pagkatapos ng semestre. Kadalasan, ang pamamanahong papel ay tumatalakay sa mga napapanahong isyu, mahalagang konsepto o mga usaping akademiko. Mahalaga ito hindi lamang upang matasa ang kaalaman ng mag-aaral, kundi upang mahubog ang kanilang kasanayan sa pagsasaliksik, pagsusulat at kritikal na pag-iisip. Sa kabuuan, ang pamamanahong papel ay isang intelektual na gawain na nagpapakita ng kakayahan ng mga mag-aaral na umunawa, magsuri at maglahad ng impormasyon sa isang formal at sistematikong paraan. Ngayon, dadako tayo sa mga katangian ng isang pamamanahong papel. Una sa lahat, ang pamamanahong papel ay pansamantala. Ito ay isinusulat para sa isang tiyak na panahon, kadalasan sa loob ng isang semestre o termino. Hindi ito pangmatagalang pag-aaral kundi isang akademikong sulatin na bahagi ng pagsasanay ng mga mag-aaral sa pagsasaliksik. Kaya ito ay tinatawag na term paper sa Ingles. Nakabatay sa takdang panahon ng kurso. Halimbawa, kung ang asignatura ay nagtapos sa Disyembre, dapat ay tapos na rin ang pamamanahong papel sa piksang itinakda ng guro. Pangalawa, masusing pananaliksik. Hindi sapat ang opinyon o sariling puro-puro lamang sa paggawa ng pamamanahong papel. Kinakailangan rin ito ng malalim na pananaliksik mula sa iba't ibang mapagkakatiwalaang sanggunian tulad ng aklat, journal, artikulo at internet sources. Layunin nitong makakuha ng sapat na datos upang mapalawak ang pag-unawa sa napiling paksa. Halimbawa nito, kung ang paksa ay tungkol sa epekto ng social media sa mga estudyante, dapat may datos o pag-aaral na sumusuporta sa obserbasyon batay sa pananaliksik. Pangatlo, ito ay objektibo. Ang paglalahad sa pamamanahong papel ay nakabatay sa katotohanan at datos, hindi sa personal na damdamin o opinyon. Dapat itong iwasan ang bias. Ipinapakita lamang ang resulta ng pananaliksik at kung ano ang sinasabi ng datos. Halimbawa, sa halip na sabihing naniniwala akong masama ang epekto ng social media, mas tama na ang ayon sa pag-aaral ni Cruz ay ang kabataan nakararanas ng stress dulot ng social media. Yun ang halimbawa. Pangapat, organisado. Ang pamamanahong papel ay may maayos na istruktura. Una dyan sa istruktura ay ang panimula. Ipinapakilala ang paksa, layunin at kahalagahan ng pag-aaral. Pangalawang bahagi ay ang katawan. Dito itinatalakay ng detalyado ang mga datos, pagsusuri at resulta ng pananaliksik. Pangatlo ay ang konklusyon, buod ng natuklasan at mungkahing solusyon o hakbang sa paggawa ng pamamanahong papel. Ang pagkakaroon ng malinaw na balangkas ay tumutulong sa
mambabasa na mas madaling maunawaan ang daloy ng pag-aaral. Panglima, ang pamamanahong papel ay gumagamit ng formal na wika. Ginagamit sa pamamanahong papel ang akademikong Filipino, tuwid, malinaw at formal. Inaasahan ang paggamit ng mga balbal, kolokyal o informal na wika dahil ito ay isang intelektual na gawain. Halimbawa nito, sa halip na sabihin ang daming estudyante ang na-stress, mas formal kung maraming estudyante ang nakaranas ng stress. Pang-anim, may dokumentasyon. Mahalaga ang tamang pagbanggit sa mga pinagkunang impormasyon upang maiwasan ang plagiarism. Maaaring gumamit ng mga dokumentasyon gaya ng APA format na kadalasan ginagamit sa mga journal o mga artikulo ng isang pananaliksik, o pwede naman gamitin ang MLA o ang tinatawag ng Modern Language Association. Layunin din itong igalang ang intelektual na pag-aari ng iba at ipinapakita na may basihan ang bawat impormasyon sa ginagawa na pananaliksik. Pang-pito, may layuning magulat o maglahad. Hindi katulad ng sanaysay o editorial na may layuning mangumbinsi, ang pamamanahong papel ay nagpapakita ng resulta ng pananaliksik. Layunin nitong maglahad ng impormasyon hindi upang maniwala ang mambabasa kundi upang maunawaan ang isang issue o paksa batay sa datos. Halimbawa rin nito ay ang layunin na ipakita kung paano nakakaepekto ang online learning sa academic performance, hindi upang kumbinsi o ipatigil ito. Dahil kundi ito ay nagpapakita lamang kung gaano talaga ka-epekto ito sa isang estudyante. At yun lang ang mga bahagi ay ang mga katangian ng isang pamamanahong papel. Ngayon, dadako naman tayo sa bahagi ng isang pamamanahong papel. Magandang araw, Binibining. Tatalakayin ng aming pangkat ngayon ng pangkat 2, ang pamanahong papel at ang mga bahagi nito. Ano nga ba ang pamanahong papel? Ang pamanahong papel ay isang akademikong sulatin na naglalaman ng orihinal na pananaliksik ng isang paksa. Ito ay may malinaw na layunin, sistematikong pag-aaral at dokumentasyon ng mga kinalaman. Nagpapakita ito ng kakayahan sa pananaliksik, pagsusuri at pagsulat. At ngayon alam na natin kung anong pamanahong papel, dadako naman tayo sa bahagi ng pamanahong papel. Una ay ang flyleaf. Ito ay ang pinakaunang pahina ng mga pamanahong papel. Walang nakasulat sa pahinang ito, sa madaling salita, blanko ang papel na ito. Makikita rin natin ito sa iba't ibang sulatin, lalong-lalo na sa mga aklat, dahil meron talagang flyleaf sa unang pahina at ang makikita natin sa pahinang ito ay blanko. Walang maski isang salita. Pangalawa ay ang mamagating pahina. Ito ay nagpapakilala sa pamagat ng pamanahong papel. Nakasaad rin dito kung kanino iniharap o ipinasa ang papel. Nagmukhang inverted pyramid ang pagkakaayos nito. So dito, nakasaad dito ang kung kanino ihaharap o ipapasa ang papel. Halimbawa, kung ipapasa natin ang pamanahong papel sa guro, at dito natin sinusulat kung para kanino ito. At pangatlo ay ang dahong pagpapatibay. Ito ang pahinang kumukumpirma sa pagkakapasa ng mananaliksik at pagkakatanggap ng guro ng pamanahong papel. Ito ang nagpapatibay at nagpapakita na ang pamanahong papel ay nakapasa na at kumpirmado na ng guro o kung sino pa man ang papasahan ng sulatin ito. At kasunod naman ay ang pasasalamat o pagkilala. Tinutukoy dito ang sinumang nakatulong ng mananaliksik sa pagsasagawa ng panaliksik, gayoy nararapat na pasalamatan. Dito nilalagay ang mga pangalan at mga lista kung sino ang nakatulong at gumabay sa paggawa ng sulatin ito unang pamanahong papel upang ito'y maging successful. At next ay ang talaan ng nilalaman. Nakaayos ang pagkakabalangkas sa mga bahagi at nilalaman ng pamanahong papel at
nakatala ang kaukulang bilang ng pahina kung saan natatagpuan ang bawat isa. So, ito yung tinatawag natin sa English na table of contents. So, dito nakatala dito ang mga pahina at syempre ang pamagat ng sulatin. Meron kasi itong iba't ibang chapter. Kaya, dito natin makikita at mas madali natin matutukoy kung saan tayo magbabasa. At ang kasunod naman ay ang talaan ng talahanayan. Nakatala ang pamagat ng talahanayan o graph na nasa loob ng pamanang papel at ang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa. So, meron itong malaking pagkakatulad sa talaanan nila naman sapagkat dito rin nakatala ang mga pahina at ang pamagat ng bawat salita na nakasulat sa pamanang papel. At ang kasunod, ito yung huli, ang flyleaf code. Isang blankong papel o pahina bago ang katawan ng pamanang papel. So, isa rin itong blankong papel katulad ng flyleaf 1, blanko rin ang pahina ito at walang nakasulat at mahalaga pa rin ito dahil parte ito ng isang sulatin po ng pamanang papel. Nararapat lamang na meron ito sapagkat ito yung nagpapakita na ang sulatin ay isang pamanang papel. At yun lang ang huli ng bahagi ng pamanang papel. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang pangalawang kabanata, mga kaugnay na pag-aaral at literatura. Sa kabanatang ito, tatalakayin natin ang mga pag-aaral at literatura na may kaugnayan sa paksa ng aming pananaliksik. Layunin nitong ipakita na may mga nauna pang pag-aaral katulad o malapit sa aming paksa. Magsilbing gabay sa pagbuo ng aming pag-aaral batay sa mga natuklasan ng ibang mananaliksik. Tukuyin kung ano ang kulang o hindi pa masyadong nagtalakay na siya namang tutugan ng aming pananaliksik. Ang mga literaturang ginagamit ay kinabibilangan ng lokal mula sa Pilipinas at dayuhan mula sa ibang bansa. Tiniyak din namin ang mga sanggunian ay makabago o nailatala na sa huling 10 taon upang maging mapanahon ang datos at impormasyon. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang pangatlong kabanata na disenyo at paraan ng pananaliksik. Sa kabanatang ito, inilalarawan ng kabuuang disenyo o istrukturang ng pananaliksik pati na rin ang mga hakbang kung paano isinigawa ang pag-aaral. Una, disenyo ng pananaliksik. Nililinaw kung anong uri ng pananaliksik ang kasalukuyang pag-aaral. Para sa inyong pamanahong papel, minumungkahi ang pasimple na descriptive analytic na isang disenyo ng pangaalap ng mga datos at impormasyon hinggil sa mga saliko factors na kaugnay ng paksa ng pananaliksik. Ginagamit namin ang descriptive analytic na disenyo ng pananaliksik. Ibig sabihin, naglalayong inilarawan at suriin ang kasalukuyang kalagayan ng aming paksa. Hindi kami nangangailangan na eksperimento, kundi mas binibigyang diin ang pagkuha at pagsuri ng opinyon, pananaw o datos mula sa mga respondente. Ang pangalawa ay mga respondente. Dito tinutukoy kung ilan ang mga kalahok sa isang survey at paano sila pinili. Maaaring ginagamit ang purposive sampling, piniling respondente ayon sa kaugnay nila sa paksa o random sampling. Ipinaliwanag din bakit sila ang napili upang masiguro na makabuluhan ang kanilang mga sagot sa isang layunin. Ang pangatlo ay instrumento ng pananaliksik. Inilalarawan ang paraang ginagamit ng pananaliksik sa pangangalap ng mga datos at impormasyon. Iniisa-isa rin ang mga hakbang na kaniyang ginawa at kung maaari, paano at bakit niya ginawa ang bawat hakbang. Ang instrumento ng pananaliksik ay ginagamit na isang kasangkapan sa pangangalap ng datos tulad ng survey questionnaire o interview guide. Ipinaliwanag din na ang proseso ng paggawa, pagsubok at pamamahagi ng instrumento pati na ang mga hakbang kung paano isinagawa ang pangangalap ng datos. At ang panghuli ng kabanatang ito ay treatment ng mga datos. Inilalarawan na kung anong statistical na paraan ang ginagamit upang ang mga numerical na datos ay mailalarawan. Dahil ito'y isang pamanahong papel lamang, hindi kailangan gumamit ng mga complex at statistical na treatment. Dito tinutukoy kung paano pinoproseso o inaalisa ang mga nakalap na datos.
gumamit ng mga simpleng statistical na paraan tulad ng percentage, frequency count o mean upang mailarawan ng mas malinaw ang resulta ng survey. Hindi na kailangan ng komplikadong statistical dahil ito ay isang pamanahong papel lamang. At yun lamang po sa kabanatang ito. Maraming salamat.